Amen. Hallelujah. So, paano umaga po sa ating lahat? Hallelujah. Ngayon po, tayo po'y magpupuri sa Panginoon na may nagalakan sa ating puso. Sapagkat siya ay napakabuti sa ating buhay. Ngayon po, tayo po'y mag-awit. Tayo po'y magpuri sa Diyos at palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngayon po, ito po natin at tayo po'y magpatiyan sa bawat isa. Hallelujah. Ngayon po tayo po dadako sa Bible reading sa John chapter 4 verse 23-24. Sabi po, ating po basahin, subalit dumarating ang panahon at ngayon na ang mga kulay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katawanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Amen. 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katawanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo po yung dalangin. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Puri ka, sabay ka, nakula sa lahat na sa langit. Panginoon sa Kristo, Diyos nag-aral ng buhay sa ikatubos sa iyong mga salanan. Banay Espiritu na siyang gumagabay sa bawat isa amin. Magandang umaga sa iyo, Panginoon sa Kristo. Lord, kahit po ulit, patuloy na lumalapit sa iyo kumatan namin. Nagpapatubang loob, Panginoon Jesus. Patawarin mo po ang lugar sa lahat ng aming mga pagkukulang. Pagkakasala sa isip, sa ikat, sa gawa. Pasawat po, Panginoon Jesus. Inaaral ko sa iyong mga sarili na ako'y mga sandalan at basura lang ang sirap at wala akong pagmamalaki. Hindi ko nakabay akong sa aming sarili sapagkat ang aming buhay, ang aming lakas ay lamang. Kaya sa umaging ko, Panginoon Jesus, narito po kami, Lord, sa iyong tahanan.
Dalangin po namin, ikaw po siya mauna sa bawat isa na lahi ko, lalo na Lord sa iyong mga anak. Dalangin po namin, patuloy mong iparanas muli ang iyong presensya sa bawat isa na ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagpapabay na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalawan, kapayapaan sa buhay namin, kasagutan sa lahat ng mga problema sa aming buhay, Panginoon Jesus. Kaya sa umaga ko, Lord, pangunahan po kami ng iba na Espiritu at kapangyarihan at din sa iyong mga anak na gagamitin sa mga magtutugtog, sa mga awit na rin, Panginoon Jesus, na maghahatid na yung salita, Panginoon Jesus. Pangunahan po na yung banal Espiritu at kapangyarihan at anumang gawa ng away, Lord, ang itong minawasak sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya sa umaga ito, Lord, sa inyo po nagkakatiwala lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy mo natin ang pagdating sa isa iyo. Hallelujah. Worship our Lord. Nagsusumaho, nagpapakumbaba, O Diyos, aming patawarin sa aming sala, sa pagkakamahal
sambahin ng Diyos. Dahil tayo ay narito sa loob ng simbahan, hindi para ipakita na tayo ay present, hindi para ipakita na narito ka, literal, pero ang nais ng Diyos, kapag tayo ay narito sa loob ng bahay simbahan, ay siya ang ating naitataas at hindi ang ating mga sarili. Pasalamatan natin ng Diyos, despite anuman ang mga pagsubok, anuman ang kabigatan na dala-dala ng bawat isa. Dahil pangako niya nga sa kanyang salita, kailanman siya ay nariyan, hindi na tayo iiwan. Sa gitna nga ng kadiliman ng Diyos, ay lagi kang nandiyan para bigyan ng kaliwanagan ang bawat mga anak mo na nagtitiman ng Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Sa ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang ginang kagalingan. Minsan pa, Sa gitna ng kadiliman, liwanag mo, iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman,
patuloy natin sambahin ang ating Diyos. Patuloy natin siyang purihin sa pamagitan ng ating mga buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, lahat ng narito ay huwag naman natin sayangin ang ating oras na hindi natin sambahin ang Diyos sa katotohanan. Tandaan natin ang paglilingkod sa Diyos ay hindi biro. Batid ang Diyos kung ano ang katotohanan sa ating mga buhay. Kaya patuloy natin sambahin ang wika ng ating Diyos. Pagsubok ay dumarahan, ikaw ang puno aking sabihan, ikaw masisilungan, ang masisilungan. Sa tuwing lumpay ay nadararaig, ikaw ang batis, patuloy ang alas. Ikaw ang kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan. Ang iyong pag-ibig ay halaman. Nagkawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig may bagong simula. Nagbibigay buhay. Bagong simula. Yes, Lord, ang bawat isa, Diyos, ay nagpapalipagong simula sa iyo, sa tuwing pagsubok ay dumaan, ikaw ang puno aking sanib. Ikaw ang masisilungan. Sa lahat ng nalulumbay, ito ang pangako ng Diyos. Sa tuwing lumpay ay nananaig, ikaw ang batis, patuloy ang alas. Ikaw ang kapayapaan. Ang iyong pag-ibig ay palamulan. Nagkawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig may bagong simula. Nagbibigay buhay. Ang iyong pag-ibig ay parang ulan. Nagkawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig may bagong simula. Nagbibigay buhay. Bagong simula. Dahil sa iyo, Diyos, kami may bagong simula ngayon. Dahil sa iyo, ako'y agilang lumilipad. Dahil sa iyo, dahil sa iyo, ako'y agilang lumilipad. Dahil sa iyo, ang iyong pag-ibig ay parang ulan. Nagkakawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig may bagong simula. Nagbibigay buhay. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig
aming mga buhay. Kaya sa iyo po namin itinataas at ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesucristo. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ba ay na-bless sa pagpupuri ng Diyos? Tunay nga ang Panginoon sa Kristo ay buhay na buhay sa ating buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon po, tayo po ba ay gutom na? Sa salita ng Diyos. Hallelujah. Ngayon po, tinatawagan na po natin ang mag-aabot ng isay, walang iba kundi ang ating ama ng Yahweh Rapha, sa Bishop Philip Dr. Delgado. Palakpakan natin. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakasarap umawit sa Panginoon. Ibang-iba sa awit ng sanlibutan. Ang awit ng sanlibutan, kailangan mayroong alak bago gumanda ang boses. Pero yung awit makalangit, kapag umawit ka, lahat ng karamdaman mo, papagalitin ka ng Diyos. Amen? Ano mang pangangailangan mo, umawit ka lang, ibibigay ng Diyos yan. Purihin ang Panginoon. Brother Tupi, umaawit lang, mayroon na pagpapala. Okay? Maraming salamat sa araw naman ng linggo. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Diyos na magpatuloy sa pananampalataya, patuloy na magpupuri sa ating Panginoon. Salamat sa mga ibinalik ng Diyos sa Yahweh Rapha, Pilipinas. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-aalinlangan kung nais ninyo na manatili ang kaligtasan sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang ating title, ang Sakbahin ninyo ako sa Espiritu at katotohanan. Malinaw mga kapatid. Kaya ang ating pananampalataya ay hindi lamang pang sarili natin. At ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi nakabatay sa ating mga kaibigan ang barkada. Sa Espiritu Santo tayo nagtitiwala. Sa Espiritu at katotohanan tayo ay napapalago sa pananampalataya. Kapag hindi tayo sa Espiritu sa katotohanan nagtitiwala, mabibigo tayo sa ating pinagkakatiwalaan na kaibigan. Ang kaibigan natin na ating pinagkakatiwalaan, na sila'y kinikilala natin, na sila'y matatag sa pananampalataya, pero nawala sa kanila ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan kapag nakabaon sa ating mga puso, tiyak na ang ating pananampalataya ay hindi mapapahamak. Amen? Kaya tumayo muna tayo lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan o Yahweh, Ikaw ang manlilikha at manunubos, at Ikaw may akda ng aming buhay. At Ikaw may plano upang sampahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon Jesucristo, na siya ang aming kanlungan at siya ang aming pag-asa, sapagkat siya ang nagbigay ng kalayaan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Kami po ay patuloy na naninindigan na ang aming lakas, ang aming karunungan, ang aming pag-asa nakasalalay sa banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoon Hesus, sa aming awitan.
at ang iyong mga mensahe ngayon. Nawa ang lahat ng makikinig. Buksan mo ang kanilang puso at isip na maunawaan nila ang katotohanan. At gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang instrumento ng iyong mga salita. Ikaw makitanan nila at magdingning sa kanilang puso na ikaw ang Diyos sa Espiritu at katotohanan na nagbigay sa amin ng pag-asa. Kaya binabalik namin ang pinakamataas na papuri at papasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Okay, maraming salamat sa Panginoon. Magamat marami sa atin ang wala dito, dito natin nakikita ang katatagan ng pananampalataya. Mahirap manampalataya sa Espiritu at katotohanan kung hindi natin paghahawakan ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Minsan, kapag wala sa iyo ang Espiritu ng katotohanan, kahit may ministry ka, parang wala ka ng pakialam sa buhay ng bilang Kristiyano. Kilala ng Diyos ang taong nananahan ang Espiritu sa kanyang puso. Tayong lahat ng mga born again, sa Espiritu tayo sumasamba. Sa katotohanan, tayo napapanagot. Kapag hindi ka lubos na nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo mapapalagot. Kahit mayroong binigay sa iyong ministry, nangyayari sa iyo ng mga bagay ng sanlibutan kapag wala sa iyong puso ang ating Kristo. Kapag nataniman tayo ng salita ng Diyos at manahan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw sa ating mga ministry. Amen? Kaya sabi sa John 4:23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Amen? Hindi tayo nananampalataya para sa ating kaibigan. Hindi tayo nananampalataya para sa ating mga anak. Hindi tayo nananampalataya kung para lamang sa ating sarili, kundi nananampalataya tayo para sa ating Panginoon sa Kristo. Malinaw mga kapatid, marami sa atin na inakala natin sila'y matitibay sa pananampalataya. Sila'y nakikita natin na sila'y sumusunod sa utos ng Diyos. At nakikita natin na sila'y mahal nila ang salita ng Diyos. Pero sila pa ang nagbibigay ng walang kabuluhan sa mga kaibigan. Minsan, sa sobra natin ng talino, sa sobra natin ng pagmamataas, nakakasira na tayo sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, iwasan natin na ang tunay na pagsamba sa Ama ay sumasamba sa Espiritu. Hindi tayo sumasamba sa mga barkada natin, mga kaibigan, dahil tayo ay pinili ng Diyos upang mapaglingkuran natin ang Diyos. Ang ninanais ng Diyos, lagi tayo magkaisa. Hindi paghiwalayin sa Espiritu at katotohanan. Kaya doon natin nalalaman na marami ang mga inaakala sila ay magagaling at mababait, pero sila pala ay mga traitor sa Panginoon. Dahil kung mayroong kaibigan na gusto manumbalik, sila'y sasabihin nila na bakit ka babalik sa Yahweh Rapha?
Isinuka mo na ang Yahweh Rapha, bakit ka para balik? Kapatid, mga ganyang klaseng tao, sila ay mga batigaw sa pananampalataya. Dahil ang ganitong usapin ay hindi kalooban ng Diyos at hindi tinuturo ng Diyos. Kung sino ang manumbalik kay Yahweh, sino si Yahweh? Si Yahweh ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Si Yahweh ang lumikha ng tao upang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya walang karapatan ang taong pumigil kung sino ang babalik sa pananampalataya. Dahil ang taong pumipigil ay anak at kampon ni Satanas. Hindi kampon ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi gumagawa ng kampon, kundi gumagawa siya ng maging alipin upang sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating Diyos Ama na si Yahweh. Amen? Kaya walang karapatan ang taong pumigil. Kung sino manunumbalik kahit man ako. Ako ang binigyan ng karapatan ng Diyos na mamuno ng Yahweh Rapha Pentecostal Church. Kung sino ang babalik, sila ay welcome sa Yahweh Rapha. Tandaan ninyo, pinaghahawakan ko ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa akin, hindi bali mawalaan ka ng anak, kaibigan, asawa, huwag lang si Kristo ang mawala sa iyo. Bakit? Dahil ang asawa mo hindi makakapagligtas sa iyo. Ang kaibigan mo hindi makapagligtas sa iyo. Ang anak mo hindi makapagliligtas sa iyo. Kaya ang anak, kung sila'y maging Israel, hindi ko kailangan, ang kailangan ko, ang manumbalik sila kay Kristo. Dahil ang ninanais ng Diyos, sumamba kayo sa Espiritu, hindi sa mga kayabangan, hindi sa pira, hindi sa pagmamataas. Sa Espiritu at katotohanan, nandoon ang kabutihan na ipinapamana ng ating Diyos. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Yes. Malinaw ang sinasabi ng verse 24. Kaya tayo nagtitiis sa hirap kung ano ang nasa atin, magkaroon tayo ng kagalakan. Huwag tayo maging minsan nandoon pa yung mga tampo-tampo. Alam natin mga kapatid, tayo dapat ay makita ng Diyos na tayo ang influence ng ating pananampalataya. Kung tayo pinaghahawakan natin bilang mga Kristiyano ng Yahweh Rapha, ay hindi na tayo dapat magkaroon ng mga tampo-tampo inggit. Tulad kahapon, may kasalan, maraming nagtatampo. Bakit hindi sila sinundo? Hindi atin to kasalan. Ngayon ang kasalan ng Yahweh Rapha Pentecostal Church, ngayon taon, walang libre. Lahat magbabayad sapagkat magbabayad tayo sa solemnity. Noong una, lilibre ko ang kasal sapagkat pangako ko, hanggat hindi ako nagre-renew, lahat ay lilibre ko. Ngayon ay tapos na, nag-renew na, lahat ay kakasal. Anak ko man, o mga kaibigan, membro, lahat kayo ay magbabayad sapagkat walang libre sa gobyerno. Pero hindi ito negosyo dahil ang gobyerno lahat pinabayaran natin. Kaya walang dapat magsilos sa atin sa mga bagay na gagawin natin.
Tayo ngayon, makatulik ka man, may iglesia ka, ma-Muslim ka, pwede ako magkasal. Wala tayong pipiliin. Hindi tayo tulad ng iba na gusto lang born again. Ang nais natin, ang lahat ng tao na lilikha ng Diyos, sila po ay makasal natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano natin sila maakal? Paano nila maunawaan kung walang magpapaunawa? Kaya mga kapatid, huwag tayo maging saking. Huwag tayong inggitin kapag hindi ka lang nasundo. Masakit na ang iyong labi, isip. Dahil sabi niya, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo kung saan ang tunay na pagsamba at kung ano ang nangyayari. Amen? Kaya mapalad ang may mga puso na manumbalik sa Yahweh Rapha. Kaysa sumusunod sa mga kaibigan na sila naman ay sumisira. Ang magandang Kristiyano ay nagpapayo. Sis, kung saan ang puso mo, doon ka. Kung gusto mo manumbalik ka. Yun ang tunay na Kristiyano. Ang hindi tunay na Kristiyano, magsasalita. Bakit ka man bumalik sa Yahweh Rapha? Isinunta mo na ang mga salita mo. Bakit mo ba isusubo? Ang salita ng Diyos ay hindi mabaho. Ang salita ng Diyos ay mabango. Malinis at kapuri-puri ang salita ng Diyos. Ang salita ni Satanas ang sumisira sa kaibigan at pananampalataya. Kaya iyon ang iwasan natin. Kaya ako, kahit yung anak kong Suhail, hindi ko siya luluhuran. Ang luluhuran ko ang Diyos. Wala akong kakampihan. Ang nais ko na kilalanin ang tunay na Diyos. Kahit hindi ako kilalanin, ang Diyos lang ang kilalanin. Kaya walang halaga ang mananampalataya kahit saan ka. Minsan, para lang mainis sa'yo, ang pinanggalingan mo, pagdating sa ibang church, wow, giver ka, ang galing magbigay. Kapatid, tandaan mo, kahit ubusin mo ang yaman mo, ibigay sa ibang church, kung mayroon ka, galing, na pinanggalingan mo, lahat yan ay walang kabuluhan. Amen. Dahil sabi niya, ang isang tao ay dapat lumapit sa Diyos ng buong katapatan at may pag-ibig sa Espiritu Santo na nagbibigay sa inyo habang buhay. Amen? Malinaw ang sinasabi ng Diyos. Kung hindi man lang totoo ka, hindi tunay ang inyong pagsamba, wala. Sayang ang iyong araw. Sayang ang iyong pagpapagod. Minsan pa, ang mga hindi tunay, kukuha ng gitara, kanta na kanta. Pero ang totoo, may kinasusuklaman na lingkod ng Diyos. Lalo siyang papahirapan ng ating Diyos. Huwag ka nang umawi kung may galit ka sa kaibigan mo. Huwag ka nang umawi kung ikaw may tampo sa pamunuan ng Yahweh Rapha. Kahit saan. Dahil hindi kalulugdan ka ng Diyos. Mahirap ang nagkukunwari. Mahirap ang nagpapakita ang tao na siya nananampalataya. Pero nakasimano sa mga lingkod ng Diyos. Naranasan ko yan. Minsan, kasalubong ko ibang tao, magandang hapon po. Kasalubong ko ang membro. Magkabanggaan pa kami dito sa balikat.
walang pansinan. Mas mainam pa ang hindi Kristiyano. Binabati ang lingkod ng Diyos kasi ang naging Kristiyano. Naging bastos ang mga Kristiyanong lumayo sa Yahweh Rapha. Maliban sa mga tunay na kanilang pagmamahal sa Yahweh Rapha. Ang tunay na nagmamahal sa Yahweh Rapha, kung mayroon man mga salitang hindi maganda, pero may takot sila sa kanilang puso. Minsan, naranasan ko, gusto ko batiin. Pero sinubukan ko muna siya kung siya pabati. Nagkasalubong kami, hindi tumingin sa akin. Tumagilid ang ulo, at ako naman diretso lang, hindi ko lang pinansin. Hindi niya alam, sinusubok ko lang. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nakatingin sa akin. Tumatagilid pa rin. Siguro mga 10 minutes, dumaan si Sister Lisa sa akin. Hello po, binati ako. Natanggal yung tampo ko sa kabila. Kaya sabi ko, ngayon binati mo ako, babalik ka. Amen? Totoo ang Diyos natin. Ang bawat binibigkas natin na salita kapag wala kang galit, magaganap. Pero kung may galit kayo, hindi magaganap kahit sabihin nyo na ako'y babalik. Dahil si Satanas, mapagkunwari. Dahil sabi niya, at kung totoo ka sa pananampalataya kay Jesus, gagawin ang banal na Espiritu ang lahat na para sa iyo. Amen? Malinaw. Ibig sabihin, dahil totoo ang puso nila Sister Lisa, Brother Ramon, sila po ay kumilos ang banal na Espiritu. Lahat ng inyong plano, ikilos ang banal na Espiritu. Dahil nakikita sa inyong puso ay hindi kayo lubos na nasusuklap kay Yahweh. Tandaan natin mga kapatid, si Yahweh, ginamit lamang natin ang kanyang pangalan kapagkat ibinigay ni Yahweh sa atin. Pangalan ng ating manlilikha. Si Yahweh na ating Diyos. Kaya dapat natin pag-ingatan. Kalabanin ninyo ang lingkod ng Diyos. Huwag lang si Yahweh. Minsan, kapag hindi pinapakinggan na yung may galit sa mga lingkod, pilit nila na backslide ang lingkod. Pero kung tayo mga mayroon totoong pananampalataya ay hindi natin papansinin ang mga ganyang bagay. Ang katotohanan ng pananampalataya ay katangian ng Diyos. Tulad ng pagkatawang tao ni Jesucristo at kagalakan ni Yahweh. Amen? Pinapaalalahanan tayo nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na si Yahweh ay galak na galak. Ganon din sa ating pananampalataya sa katotohanan, si Yahweh ay galak na galak sa ating lahat. Tandaan natin, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nababago. Kaya nga, ang pagsamba ay dapat ganapin ayon sa katotohanan ng Ama na ipinapahayag sa anak at ginaganap sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? Kaya ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo nanggagaling sa kanyang Ama. At ang lahat ng kilos ng ating Panginoon Jesucristo ay laging ginaganap ng ating banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu, ang katangian niya, ang tulungan ang bawat nagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Siya ay nag-iingat sa atin sa lahat ng ating gagawin.
Siya ay nagtuturo sa lahat ng nais natin malaman. Kaya mga kapatid, nawa, huwag na natin gamitin yung mga bagay na makakasira ng ating pananampalataya. Minsan, may mga taong ayaw na ikaw ay manumbalik sa Diyos. Minsan may taong gusto sirain ang inyong tunay na pagkipag-ugnayan sa Diyos. Minsan may mga lingkod na gusto mo manumbalik ay ahadlang ang gapan. Ang totoong lingkod, mga kapatid, ay hindi nagtuturo para maimpirno ang isang gusto manumbalik sa Diyos. Minsan, isang araw, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, bakit nangyayari ang mga inordin ko? Ang lahat ng mga pinili ko, bakit sila ay lumalayo sa Yahweh Rapha? Ikaw ang tunay na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng pinili ko, hindi ako ang may kagustuhan na lumayo sila. Ang may kagustuhan na lumayo ang ayaw sumunod sa pamunuan. Kaya nangyayari, maraming umalis sa atin, lalo na ang pinagkatiwalaan natin sa Yahweh Rapha. Mula nang dumating siya dito sa Yahweh Rapha, tayo ay napakarami, maluwang at masaya ang ating pananampalataya. Nung dumating na binigyan natin ng kapangyarihan bilang ambasador ng Yahweh Rapha, mula nang dumating siya dito, hindi umalis kung hindi makabuwag-buwag ang mga membro. At ngayon, nagre-rebel sa akin na kailangan ang lahat ng umalis ay bantayan na wala nang bumalik sa Yahweh Rapha para sama-sama sila maimpirno. Kapatid, ang nangyayari sa ganyang klaseng tao ay hindi yan makakapagligtas ng kaluluwa. Halip tayo ng gusto na bumalik at manumbalik sa Diyos kung pipigilan tayo ng taong mapagkunwari sa pananampalataya dahil sa kasaganan ng kapangyarihan, ayaw niya na may manumbalik kay Yahweh. Ang ganyang klaseng tao ay mananagot sa ating Panginoon na si Yahweh. Lahat ng mga lingkod o pinili ng ating Diyos, lahat tayo ay haharap. Kahit man ako ay haharap sa hukuman ng ating Diyos. Walang accepted sa atin. Kaya walang dapat natin sirain. Wala tayong karapatan, hadlangan natin ang bawat isa sa atin. Kung nais mo na maligtas, sumamba ka sa espiritual katotohanan. Una, sabi niya, ang sino man tumanggap kay Jesus ay huwag nang magkasala. Malinaw. Naborn-again ka. Naging pastor ka. Naging pastora ka. Naging ambasador. Naging abusador. Hindi ganyan. Kailangan kung ano ang binigay sa iyo na tungkulin ng Diyos, paghawakan. At magpakita ka na ikaw ay totoong lingkod ng ating Diyos. Hindi ka pwede sumira. Tapos sasabihin pa ng lingkod ng Yahweh Rapha ay anak ng Diablo. Ako daw. Kaya kung ako lang naging Diablo, pinatay ko na sila lahat. Dahil sanay ako noon. Hindi ako takot pumatay. Kaya lang, hindi na ako Diablo. Anak ako ni Kristo. Hindi na ako marunong pumatay. Marunong na ako magmahal. Kaya ako nagpapakumbaba sa paninira nila. Mahal ko sila dahil kay Kristo.
Pero kung ako ang sisirain nila, hindi na rin ako pwede gumaya sa kanila dahil iba ako kaysa kanila. Totoo na ilalay ko ang aking buhay para kay Kristo. Hindi ko ilalay ang aking buhay para balikan ko lang ang sanlibutan nito. Kung gagawin ko yan, wala akong naiba sa kanila. Pero hindi na mangyayari sapagkat kilala ko ang tunay kong Diyos. Dahil sabi sa John 5 verse 14, matapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka na gagawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Amen? Malinaw mga kapatid. Mula nung tinanggap natin si Kristo, nanampalataya tayo, tayong lahat ay pinagaling ng Diyos. Lininis ng Diyos ang ating karumihan. Lahat ng ating karamdaman ay pinagaling ng ating Diyos. Tulad ng lumapit kay Kristo na may sakit ay pinagaling ng ating Diyos. Tayong lahat, kung may pinagaling si Kristo na mga tao noon, tayong lahat ay pinagaling ng ating Diyos. Mula nang tinanggap natin si Kristo, kung ano ang sinabi sa tao, pinagaling sa lalaking yan, ganoon din ang sinasabi sa atin, na dapat huwag na tayo magkasala muli. Kapag ginawa pa natin ang pagkakasala, baka masahol pa ang mangyari sa atin. Amen? Malinaw mga kapatid. Dahil sabi niya, hinihingi ni Jesus mula sa lahat ng nagpapahayag ng pananampalataya sa kanyang pangalan na huwag ng magkasala. Amen? Huwag na magkakasala. Pero marami pa rin tayo sa atin. Marami pa rin gumagawa. Nawa mga kapatid, maging totoo na tayo. Ang COVID-19 hindi ito biro. Mapalad tayo dahil nakakakilala tayo sa Diyos. Malayo sa atin ang salot ng COVID-19. Dahil may takot tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung ano ang pinaghahawakan mong ministry, huwag ka na sanang matingaw. Gawin mo karapat-dapat para sa Panginoon. Huwag mo lang pagkabalahan ang sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ito hindi makapagligtas sa iyo. Ang Diyos ang makapagligtas sa iyo. Huwag mo pairalin ang iyong sarili. Ang mga ministry nyo, mahalin ninyo mga kapatid. Dahil ang sabi niya, ang tunay na ligtas at ay tumitigil sa paggawa ng panlilipa. Ang tunay, ang taong ito ay hindi ka sakdal ang katotohanan. Amen? Dapat daw na tayo, kung gusto natin maligtas, dapat tumigil na tayo sa panlilipa sa kapwa. Tigilan na natin ang mga bagay na ikasisira ng ating pananampalataya. Huwag na natin pairalin kasi panlilipa. Yun ang direksyong pinto ay traidor. Maganda kapag kaharap ka. Kapag nakatalikod, pinupulutan ka na. Amen? Dapat ito ang alisin natin. Kapag hindi natin maalis ang mga ganyang bagay, lalo na sa mga yung pagdududa, alinsalog na rin sa panlilipa. Nagdududa ka. Minsan, ang mga lingkod pa ng Diyos, sasabihin natin, bakit ganyan Bishop Philip? Kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos.
Kung ang salita ng Diyos na unawaan mo, huwag ka tumingin sa akin. Kung ako ang mali, ako ang mananagot sa Diyos. Kung ako ang mali, dapat din kayo maging tama. Upang ituwid ang nagkakamali. Ang salita ng Diyos ay hindi tayo magkakamali. Dahil sabi niya, ang mga tunay na mananampalataya ay magtatalaga ng kanilang mga buhay. Buhay kay Kristo upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Tayong lahat mga kapatid, kung tunay tayo mananampalataya, kailangan ang ating sarili italaga sa Diyos. Huwag na natin paginayangan ang oras at panahon, lakas na ating iaanay sa Diyos. Huwag na natin paginayangan. Kahit sabihin ka na ikaw ay mayaman, ikaw ay maganda, ikaw ay gwapo, wala kang karamdaman, lahat tayo ay mamamatay. Wala sa atin matitira. Nagkakanya-kanya lang tayo ng oras at araw at panahon. Ngunit darating tayo lahat at haharap tayo sa ating hukuman ng ating Diyos. Kaya ang Espiritu ay pinagkatiwala sa atin, dapat huwag natin bigyan ng pigati ang Espiritu. Huwag natin bigyan kalungkutan. Gawin natin ang karapat-dapat para sa ating Diyos. Ang Kristiyano o mga lingkod na gumagawa pa ng kasalanan ay hindi na nananatili sa katotohanan, kundi pagmamataas pa, ayaw sumunod. Amen? Malinaw mga kapatid, kahit mga lingkod ng Diyos, marami pa rin ang suwain. Maraming ayaw sumunod. Kundi ang kanilang sarili ang inuuna. Alam mo, maraming mga lingkod ng Diyos na mas inuuna pa nila ang pansariling tahanan. Pinauna nila ang mga gawain sa kanilang pamilya kaysa gawain para sa Panginoon. Marami sa atin yun. Pero itong lingkod nito na tinalaga ng Diyos na nakikita ninyo, mula noon makakilala ko si Kristo hanggang ngayon, mas inuuna ko ang gawain para sa Panginoon kaysa aking pamilya. Hindi ko inaalaala ang pangangailangan namin. Hindi ko problema yan. Problema ni Kristo. Dahil pangako ng Diyos na ako'y mag-full-time, paglingkuran ko siya ng tapat. At hindi ako magtatrabaho ng anuang trabaho sa sanlibutan, kundi tatrabahuin ko upang ipahayag ang katotohanan. Iyon ang trabaho ko. Pero kailanman hindi ako ginutom. Kailanman hindi ako nawala ang pira. Kailanman ang lahat ng mga sakit ay nawala sa akin. Kundi pinalaya ko ng ating Diyos. Kirot, sakit, kalungkutan na wala sa akin. Ang nasa akin ngayong kagalagan. Kahit man dumating ang COVID-19, galak na galak pa rin ang puso ko dahil araw-araw nagpupuri ako sa Diyos. Amen? Kaya nawa, masundan ninyo ang katotohanan. Itong buhay ko ay hindi ko na ito linaan para sa sanlibutan. Dahil ang linalaan sa sanlibutan ng mga lingkod, sila po ay nag-iisip pa na sila ay magustuhan ng mga babae. Nag-iisip pa sila na yumaman. Kung makuha mo ang magandang babae, ligtas ka ba? Kung yumaman ka, makuha mo yumaman ka, ligtas ka ba sa kayamanan mo? Oo, buhay na buhay ka dahil sa yaman mo. Pero darating ang araw, ang yaman mo ay iiwanan mo sa mundo nito. Lahat ay maglalaho. Pero kung paglilingkuran mo ang Diyos, mamatay ka man, dahil alam naman natin itong katawan, kapag namatay, kapag hindi sinusulong, dahil uso ang sulong ngayon. Hindi na linilibing, bihira ang linilibing. Dahil kapag linilibing,
25,000 lang. Kapag sinulong, lalo ng COVID-19, kalahating milyon. Pero kung mamatay ka kay Kristo, ang katawan mo, kahit anong gawin niya, basta ang kaluluwa mo, nasa luklukan ng ating Diyos. Amen? Dahil sabi niya, ang inaasahan ni Jesus sa buhay na ipinanganak na muli ay dapat na maliwanagan na sa katotohanan, hindi sumasalungat sa mensahe. Amen? Yan ang nais ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, kung paghahawakan lamang natin ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, maliliwanagan ang iyong kaisipan. And wala na tayo pag-aalinlangan. Mawawala sa atin ang mga duda, mga silos, mga inggit, mawawala sa atin yan. Katamaran, aalis sa atin. Kung paghahawakan natin ng katotohanan, ang magbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan. Kapag wala sa atin ang katotohanan ng paglilingkod, tayong mga Kristiyano ang maliligaw sa landas ng ating tinatahak ngayon. Dahil sabi niya, ang mga tumatanda sa pananampalataya ay sila pa ang madalas nagpapatuloy na pagkakasala araw-araw sa isip, salita at gawa. Malinaw, marami na ang matanda na sa pananampalataya. Durodikada na sila, pero sila pa ang gumagawa ng pagkakasala. Nananatili pa rin sa kanila. Sino ang taong susunod sa kanila kung yun ang ginagawa ng mga Kristiyanong mga matatanda na mananampalataya na wala namang ginagawa mabuti? Kaya doon galit ang ating Diyos. Panalawa, sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral. Malinaw mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng ating Diyos kung patuloy kayong susunod sa ating mga aral. Nasaan ang aral ng ating Diyos? Nasa Biblia lahat. Pero ang Biblia, nakakalimutan natin ang Biblia kapag lagi tayo nasa mga negosyo. Minsan ang Biblia ay dinadaan-danan na lang natin. Halimbawa, tayo ay negosyante. Mayroon tayo sasakyan. Lalo na kung magandang sasakyan, mas inuuna ang susi kaysa Biblia. Amen? Minsan, ilagay mo ang Biblia. Ilagay mo masarap na pagkain. Nakatalikod ka. Paglingon mo. Sino ang nakikita mo sa masarap sa isip mo? Biblia o lechon? Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, Biblia. Ang hindi tunay na naglilingkod sa Diyos, pagkain ang nauna. Amen? Kaya nga minsan doon mo masusubok ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, paggising mo, aayusin mo ang sarili mo at ihanda mo ang mga dapat ihanda na gagamitin mo para sa Diyos. Pero ang iba, ang hindi tunay na mananampalataya, bago magbihis, mag-iinit muna ng tubig para magkape. Kapatid, doon nalalaman ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, pagkising, Biblia kagad. Kung hindi man ang Biblia mabasa, mag-pray ka, magpasalamat ka. Kung ano ang gawain mo tulad ng linggo, doon pa rin sa bahay, hilingin mo lang ang gusto mo hilingin.
Kami, sa aking pamilya, pag umaga, walang magkakape sa amin. Lahat yan, mag-aayos kami, kakain kami kapag tapos ang gawain. Maliban lang kung hindi araw ng linggo. Pag ordinaryong araw, natural pag umaga, ang buhay mayaman kasi kape. Alam niyo mga kapatid, ako ang buhay ko rin pag umaga, pag nagkape ako, masaya na buhay ko. Hindi ako tulad ng iba kung ano-anong hinahanap. Kung ano ang nandyan, masaya ang puso ko. Pero noong panahon, kailangan paggising ko, kailangan may mami, may masarap na pagkain dyan. Dahil sa kayamanan ko. Lahat yun, naranasan ko, pero ngayon, naranasan ko rin. Ang pinakamasarap, yung hindi ka marunong pumili. Kung ano ang nandyan, magalak ka. Yun ang pinakamasarap. Pero kung yung gusto mo wala dyan, nakasimangot ka, wala kang tagalakan. Ang Kristiyano, kailangan kung ano nandyan, masayahan ka. Amen? Sa John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo, naniniwala sa Kanya kung patuloy kayong susunod sa akin. Turo. Kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Alam ng Diyos kung tayo mga tunay na mga alagad ni Kristo. Tulad ng sinabi niya sa mga Hudyo. Ang Hudyo, sila po ay taga-sunod sa kautusan ng ating Diyos. Tayo yun. Tayo dapat ay tagasunod ng ating Panginoon. Maging tunay tayo na lingkod ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sinabi ni Jesus, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, ay saka lamang matitiyak ninyo ang kapanatagan ng kaligtasan. Amen? Totoo ba yun? Kahit sa atin, nung lumayo kayo ng Yahweh Rapha Pentecostal Church, lumipat kayo sa ibang church, ano ba ang nararamdaman niyong kagalakan? Iba ang kagalakan ng tuloy-tuloy ng pagpupuri sa Diyos. Iba ang kagalakan na tuloy-tuloy na pagpupuri sa Diyos. Doon mo malalaman na tiyak ang iyong kaligtasan. Dahil ang iyong pananampalataya ay walang patid. Amen? Pero kung may patid ang iyong pananampalataya, lalo na kung nababarkada ka na, alam nyo, kahit sabihin ka hindi ka pumapatay, hindi ka nang mababae, kapag umiinom ka ng alak, kasalanan na rin yan. Isa na rin na pagsuway sa ating Diyos, sapagkat itong ating katawan ay hindi ito dapat haluan ng alak, sapagkat ang alak ay kalaban ng ating katawan. Hindi makakapasok ang Espiritu sa ating buhay kung ang ating katawan ay lubog sa alak. Amen? Dahil sabi niya, ang mga tunay na alagad ni Kristo ay nagpapatuloy sa pagsunod sa mga salita o mga gawin ni Kristo. Amen? Anong mga gawain ng ating Panginoon sa Kristo? Kung nakita natin sa Biblia na ang ating Kristo ay gumagawa ng lahat ng mga bagay, dapat natin panatilihin na tayo rin ay karapat-dapat na gawin natin ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Huwag natin sabihin, lahat ng mga ginagawa ni Kristo, hindi natin kaya dahil siya ay tunay na Diyos. Naging tunay lamang na Diyos at kapangyarihan na ginamit niya noong muling nabuhay si Kristo. Pero nung nagkatawang tao, si Kristo ay tulad din sa atin. Nasasaktan, nagugutom, napapagod, nakakaramdam ng sakit ng damdamin.
At sa Kanya natin natagpuan ang tunay na pagmamahal ni Kristo. Amen? Subalit, may isang katotohanan lamang na magpapalaya sa tao mula sa kanyang kasalanan, kapahamakan, at sa kapangyarihan ni Satanas. Amen? Kung ito ang maiwasan natin, kaya na tayo'y may katiyakan ang ating paglilingkod sa Diyos. May katiyakan ang ating kaligtasan. Dahil ang lahat ng mga kapahamakan, kasalanan, at anumang kapangyarihan ni Satanas ay hindi tatalab sa atin sapagkat si Kristo ang ating kapangyarihan. Amen? Lahat ng tao pinaghaharian ni Satanas. Sapagkat ang ating tinatayuan ay kaharian ito ni Satanas. Ngunit kung patuloy tayo na maglilingkod sa Diyos, mabibigo ang kaaway sa atin. Dahil ang sabi, ang kasulatan na ipinapahayag ni Kristo at ang kanyang mga alagad ang dapat ninyong ipahayag. At patuloy kayo sa katotohanan at sa pananampalataya. Amen? Malinaw, bakit ginagawa yan? Na mga taong akala mo na sila'y mababait, mamananampalataya, bakit hindi nila sinusunod yan? Ang kasulatan na ipinapahayag ni Kristo at ng kanyang mga alagad ang dapat ninyong ipahayag at magpatuloy kayo sa katotohanan at sa pananampalataya. Amen? Pero bakit sasabihin pa na huwag na kayo bumalik sa Yahweh Rapha? Ang lahat na lumayo, bantayan ninyo baka bumalik sa Yahweh Rapha. Anong klase sila? Kung sila ay totoong naglilingkod sa Diyos, ay hindi nila dapat pigilan ang mga taong nais bumalik sa Diyos. Bakit? Ang tanong, gusto nila may kasama sila sa impyerno. Ganon si Satanas. Tandaan ninyo, ang impyerno hindi para sa tao. Ang langit ang para sa Diyos. Ang impyerno para kay Satanas. Bakit may tao na kasama kay Satanas? Dahil gusto ni Satanas magdamay para may kasama siya sa pagdating ng paghuhukom. Amen? Kaya lagi natin tandaan, maraming tao hindi nila naunawaan. Maraming taong gusto nila na ang kanilang sarili ay masusunod. Ang totoong lingkod ni Kristo, anumang gawin para sa Kanya, ay dapat mag-alay ng Kanyang buhay at lakas upang makamit niya ang buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang mga totoo. Ang totoong lingkod ni Kristo. Ano man ang gawin para sa atin, dapat ialay ang ating buhay para sa Kanya. Kapag hindi natin ialay ang ating buhay, wala. Kawawa ang ating pananampalataya. Kawawa ang ating kaluluwa. Pati ministry natin, iiwanan. Dahil ayaw mo mag-alay ng iyong buhay. Minsan madali mapagod kapag hindi totoo ang paglilingkod. Amen? Nakikita natin sa tao ang tunay na kanyang pagmamahal sa kanyang sarili at pagmamahal sa ating Diyos. Kapag ang sarili ang gusto niya na mapalagaan, maraming mga bagay na gusto niya ayusin sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung ang ating sarili ang unahin, marami ang magagawa natin sa ating buhay. Pero ang tanong, kung nagawa mo ang lahat na nasa sayo na, ang lahat ng gusto mo, ililigtas ka ba sa lahat na nasa sayo?
kaysa magbibigay tayo ng panahon para sa Diyos. Alam niyo, hindi mabigat ang ating paglilingkod. Isang araw lang ang hinihingi ng ating Panginoon. Kung mayroon man tayo, Biyernes, na prayer mountain, prayer meeting, ang prayer meeting natin ay isa itong pinaghahanda natin sarili para pagdating ng araw ng linggo, mayroon tayo kapangyarihan na iharap sa Kanya. Ang prayer meeting ng Biyernes, kung ano ang ating nagawa mula Lunes hanggang Biyernes na pagkukulang sa Kanya, doon natin ihilingin para pagdating ng linggo na ating pagpuri sa Kanya ay kapuri-puri ang ating Espiritu sa Kanya. Amen? Dahil minsan, ayaw ko dumalo ng prayer meeting. Sigurado ka ba ang iyong buhay ay malinis? Sigurado ka ba na hindi ka, noong araw na yan, Lunes hanggang Huwebes, hindi ka ba nagkamali? Wala ka ba nasalita na masama? Wala ka bang nagawa na hindi ayon sa kalooban ng ating Diyos? Lahat tayo, lingkod ka man o hindi, man Kristiyano o hindi, lahat tayo nagkakasala. Kaya kailangan natin ang Biyernes na tayo magbigay sa ating Panginoon. Humingi ng tulong at surrender ang lahat ng ating pagkakamali. Para pagharap ng araw ng linggo ay hindi tayo kahihiya sa Kanyang harapan. Amen? John 10, verse 14, ang sabi niya sa verse 14, hanggang 15, sabi niya, ako nga ang mabuting pastor, kung paano kilala ako ng Ama, at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa, at ako naman kilala nila, at ilalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Amen? Yes, Lord. Malinaw mga kapatid, si Kristo, kilala niya ang kanyang Ama. Ang Ama, kilala niya ang kanyang anak. Tayo rin, kilala natin si Kristo, kilala rin natin si Yahweh. Kilala natin ang banal na Espiritu, kilala rin natin ang ating sarili. Kaya kailangan natin timbangin sarili mo o tatlong persona ang ating papalagahan. Kapag pinalagaan natin ang tatlong persona, ang ating sarili ay inalagaan ng tatlong persona. Kapag kilala lang natin ang ating sarili, ang tatlong persona, hindi natin lubos kinikilala na hayaan tayo ng tatlong persona para ganapin ang mga bagay sa ating kailangan. Ngunit kung ang tatlong persona ang pinapalagaan natin, tayo, bawat ginagawa natin, sila ay nakasalalay sa ating ginagawa. Ang hindi natin kaya ng Diyos. Amen? Kilala ng Diyos ang kanyang tunay na tupa. Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak. Tayo yun ay kinakalooban ng pag-ibig. Ang nag-iisip, ang masisipag, humayo upang pakainin ang aking mga tupa. Amen? Alam ng Diyos kung sino sa atin ang masisipag. Kaya mga kapatid, mula nang nag-lockdown, marami sa atin na hindi na nagpapakain sa mga tupang naliligaw. Marami mga tupa na naliligaw na hindi na natin kaya abutin. Pero anong sabi ng Panginoon? Kailangan na natin humayo. Kailangan na natin pakainin ang mga tupa. Kapag hindi natin ito ginawa, anuman ang gusto natin gawin, hindi pa rin matatamit natin ang lahat ng gusto natin. Dahil ang gusto ng Diyos, kung tayo nagpapakain sa kanyang tupa, tayo rin ay papakainin. Kung binigyan natin ng kasaganaan ng kanyang tupa, tayo rin ay papasaganahin. Kung tayo ginamot natin ang tupa ng ating Panginoon,
tayo rin ay gagamutin anuman uri ng ating karamdaman. Ang lingkod kong tamad ay sinungaling at hindi mo mapagkakatiwalaan sa katotohanan salita at walang katapatan sa gawa. Amen? Marami sa atin, mga lingkod na ng Diyos, mga tamad. Kapag tamad pala, sinungaling. Naniniwala ba kayo? Totoo yun. Nung hindi pa ako Kristiyano, dahil sa katamaran ko, bakit hindi ka pumunta sa akin? Dahil may gagawin tayo. Mayroon ako trangkaso. Pero wala. Dahil sa katamaran, nagsinungaling ako. Hindi lang ako, tayo lahat yun. Napagtamad ka sa gawain ng Panginoon. Kahit sa sariling batahanan, kapag tamad ka, magsisinungaling ka. Lahat tayo to, mayroon. Huwag natin sabihin, hindi ko ginagawa ito. Lahat tayo, yung ginagawa natin. Salita ito ng ating Panginoon. Ang sabi ni Yahweh, ang inyong pangalan ay nakasulat sa kanyang palad. Kaya kailanman ay hindi tayo nawawaglit sa kaisipan ng Diyos. Amen? Lahat tayo na nagmamahal kay Yahweh. Nakasulat ang ating mga pangalan. Kaya mga kapatid, mapalad ang taong nagsisikap na maabot natin ang Espiritu ng katotohanan. Sapagkat patuloy siyang nagmamatyak para sa ating ikabubuti, para sa ating pananampalataya. Amen? Laging nagmamatyak ang ating Diyos. Kung ano ang kahilingan ninyo, kapag dito kayo sa bahay-sambahan, kahit hindi nyo sinasabi sa akin, alam ng Diyos yan. Kaya huwag kayo mag-alinlangan sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikabubuti ng ating pananampalataya ang gawin natin. Romans 8 verse 28 hanggang 29. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Purihin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kung mabuti ang ating ginagawa, alam ng Diyos. Alam din ng ating ng Diyos kung tayo ay nagmamahal sa Kanya o sa ating mga kaibigan. Dahil lahat tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Sapagkat sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga tao at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang magiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen? Kaya malinaw mga kapatid, si Jesus, kung susunod tayo, si Jesus ay bilang panganay ng ating Panginoon sa Kristo, ay ating Panginoon Diyos na si Yahweh, tayo rin. Bilang kapatid, siya ay ating panganay. Ngunit ang sabi ni Jesus, tayo ay mga kaibigan, mga kapatid, at mga anak. At ngayon, ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang ating tunay na kanlungan. Kaya ang ating pananampalataya,
kung tayo ay magpapatuloy, hindi tayo mabibigo. Kailangan natin ang ating tunay na Diyos na itanim sa ating mga puso. Huwag natin hayaan na mga nangyari sa mga nakaraan ay may balik pa sa ating mga kaisipan. Murahin na natin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban natin. Huwag na natin papakinggan at sunod-sunuran sa ating kapwa. Kung ayaw nila sumamba sa Espiritu at katotohanan, huwag ninyo papakinggan sila. Pakinggan mo kung ano ang puso mo, ano ang sinasabi na para hindi ka mabigo sa inyong paglilingkod o pagpapakinggan sa ating Diyos. Dahil sabi niya sa panghuling salita, sa mula pa ay tinagda ng Diyos mula noon upang magkaroon ng walang hanggang pag-ibig niya at pagtubos sa sangkatauhan. Amen? Kaya malinaw mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala sa atin. Nananatili ang pagmamahal ng ating Panginoon dahil sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon na si Yahweh. Amen? Kaya tumayo tayo lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ang Diyos. Panginoon. Yung awitin natin, yung mga nanumbalik kay Yahweh, sumunod kayo. At itanin, buksan yung puso, isip, upang manumbalik ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Yes, Lord. Patawad ko, Panginoon, patawad ko, Yes, Lord. Panginoon, patawad ko.
Yahweh. Pray kayo. Hallelujah. Sa lahat kasalanan nagawa ko sa iyo, Kristo, patawad ko. Oh, hallelujah. Kristo, patawad ko. Ang presensya mo. Kristo, Ang aming kaganapan. patawad ko. Ang presensya mo, Panginoon sa ang aming kapangyarihan. Ang presensya mo. Sa iyo, Pagpapalalas sa amin. sa puso ko, Presensya mo. Paglilinis sa aming mga kalangitan. puso ko, di marunong Panginoon Jesus, patawarin mo kami. wala na inisip, Oh, Yahweh. kundi pasarili Salamat, Yahweh. lamang. Ang iyong mga anak Sa puso ko, di na marunong, sila po ay pinagbalik mo sa mga sambahan mo. sa puso ko, Upang pagpupurin mo sa isang Espiritu. Kaya hiningi ko po ang kapatawaran. Kristo, Panginoon Jesus, Kristo, patawarin mo ang iyong mga anak. Siya labasang darabakaya. Ora babakaya labasang darabakaya. Siya labasang darabakaya. Yara makarabakante. Oro babakante darabakaya. Hallelujah. Wala nang ibang Diyos maliban kay Yahweh na dapat ninyo sambahin sa espiritual katotohanan. Ang Panginoon Jesus ang nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Ang banal na espiritu ang siyang magpapaunawa sa lahat na pinalaya sa kasalanan. Kaya Panginoon Hesus Kristo sa umagang ito, sa'yo, naghahangat tinataas namin ang iyong pangalan sapagkat ang iyong pangalan lamang narito. sa silong ng langit at binigyan ng kapangyarihan. Sa'yo,
sa iyong isip ang karunungan ng Diyos ang siya makahari sa iyo. Gawin mo ang karapat-dapat para sa Kanya. Pinagpala ka ngayon sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang basang naramakaya. Jesus, 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 Jesus. Ayun din ang pinalaya. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah. Tanggapin mo ang kapangyarihan na ibabalik sa iyo ng ating Panginoon sa Kristo. Pinalaya ka na. Purihin ka. Siya ang basang naramakaya. Hallelujah. Tunay nga na ikaw ang Diyos na kanilang sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa pagpalaya mo sa gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Binigyan mo sila ng kapangyarihan upang magampanan nila ang kanilang pangako sa iyo. Salamat, Panginoon Isus. Banal na Espiritu, patuloy mo silang kabayan. Huwag mo hayaan na sila ay maagaw pa ng kaaway. Pagkus, ikaw ang kanila. Diyos na sasampahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Jesus. Ang lahat ng ito, hinihingi ko na basbasan ko sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Umayo kayo at tanggapin ninyo ang kapangyarihan na pinagkaloob sa inyo